Tayo po ay magpapasimula sa ating pag-aawitan. Pero bago po yun, basahin ko lamang po itong sa Jeremiah chapter 29 verse 13. Sabi po dito, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So sa Tagalog po, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng buong puso. So ito po ay isang pangako ng Diyos na makikilala at matatagpuan siya ng sino mang tapat na naghahanap sa Kanya. At dito din po ay makikita natin na talagang ang Diyos ay hindi nagtatago. Diba? Bagkus, sabi nga, sa lahat ng nagnanais na siya ay masumpungan, kailangan lang na talagang hanapin natin siya ng ating buong puso. Ibig sabihin, nandun talaga yung ating personal na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya sa umaga po na ito, as we worship Him, patuloy po natin siyang awitan at pasalamatan. Sige po, awitan pa natin ng Lord. Sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo, langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Minsan pa po, ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo, langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makumpleto. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Nagagalak po ba ang bawat isa? Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Kasiyahang tunay na nadarama ko. Ikaw ang
sagara ng kasiyahan. Tunay Kayo nga po, na ikaw. ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di ba kontento, tuwing sumasamba sa'yo, sagara ng kasiyahan. Sabay-sabay po tayo, ikaw. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, tuwing sumasamba sa'yo, sagara ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Amen. Di ba? Napakasarap po na magpuri sa Panginoon. Talagang walang katulad yung kasiyahang dulot niya sa ating mga puso. Kaya sa umaga po na ito ay patuloy natin siyang purihin, patuloy natin siyang pasalamatan, patuloy natin siyang awitan. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, laging laan. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, laging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natakuan ang iyong pag-ibig na dakila. Noong sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, ikaw ang kagapay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Panginoon, ikaw ang kagapay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo
dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Yes, so Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ay aming niluluwalhati. Ikaw po ay aming dinadakila. Ikaw po ay aming sinasamba. Panginoon, maraming salamat po dahil kami ay iyong natagpuan. Natagpuan mo kami, Lord, sa kalagayan ng aming buhay na hindi kami kaibig-ibig, na hindi kami kamahal-mahal, na kami ay makasalanan. At yung pag-ibig mo na yon, Lord, ang siyang nagbigay sa amin ng aming buhay, O Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pag-ibig na ipinakita mo sa bawat isa sa amin.
Salamat po sa kamatayan ng Panginoong Jesus na ito yung naging dahilan at napalaya kami, Lord, sa aming mga kasalanan. Kaya, Lord, sa umaga po na ito, patuloy na ikaw ay aming pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila, niluluwalhati, O Lord. At nawa sa bawat araw din ng aming mga buhay ay patuloy na kami magbigay ng pinakamataas na papuri at pagsamba, tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Manatili po tayong nakatayo bilang pagbasa sa talata na ating pagbubulay-bulayan. If you have your Bible, you can open your Bible in John chapter 15. And we will be reading from verse 1 to 11. Sa pagbabasa po natin, tayo po ay magsasalitan sa mga talata. John 15, verse 1, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Verse 2, kayo po. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Verse 3, already you are clean because of the word that I have spoken to you. Kayo po. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Sa uling talata po, sabay-sabay tayo, verse 11. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Blessed be our God in the reading of His Word. Pwede na po tayong umupo. Again po, magandang araw po sa bawat isa. So, sa kabila po ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, no, may krisis. Sa ating paligid may kaguluhan. Pero salamat sa Lord kasi bagamat maraming nangyayari sa ating kapaligiran, naririto kayo ngayon. Kaya pasalamatan natin ng Lord. Palakpakan nga po natin ng Lord. Ayan. Salamat sa Lord, kayo ay kasama namin ngayon. At tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya. At sa ating pong pag-aaral, tayo po ay nagpapatuloy sa aklat ng Juan o sa Book of John. So I hope ready na po ang inyong mga Bible as we have our study. So tayo po ay nasa chapter 15 na. So tayo po ay nagpapasimula ng panibagong kabanata. So salamat po sa Lord sa patuloy na pagsama sa atin sa ating pag-aaral. So ngayon po tayo mag-aaral ng John chapter 15 verses 1 to 11. At dito po, kung babalikan po natin yung ating mga napag-aralan nung nakaraan, sa chapter 14, maalala po natin doon, ano ba yung kalagayan, ano ba yung sitwasyon doon sa mga pangyayari ngayon. So makikita po natin doon na ang Panginoong Hesus, nagkakaroon na siya ng pamamaalam sa kanyang mga disipulo. Kasi darating na yung panahon, naiiwan niya ang mga ito, physically, hindi na siya makakasama ng kanyang mga alagad. So, aalis ng Panginoon dahil haharap siya sa kanyang kamatayan. So, nalalapit na yung pagkamatay ng ating Panginoon. At alam naman natin, binanggit din sa mga talata na yun, kung ano yung kalagayan ng mga disipulo. So, they are troubled. Diba? Nababagabag sila, natatakot sila. Kaya naman, bago lumisan ng ating Panginoong Hesus, nag-iwan siya ng mga paalala.
assurance sa kanyang mga disipulo na kanyang iiwan. So, anong sinabi ng Panginoong Hesus? So, dito makikita natin, assurance of abiding in Christ. So, yung mga disipulo malungkot at that time, pero bago sila umalis sa lugar na yun, bago siya tumungo sa hardin ng Getsemani upang manalangin, nangaral pa rin siya sa kanyang mga disipulo. At sa kanyang pangangaral, gumamit siya ng simbolo. So, yung simbolo na ginamit niya upang ilarawan sa kanyang mga disciples. So, parang ipaunawa sa kanyang mga disciples. Ano ba yung klase ng relasyon na meron ang Panginoong Hesus sa kanila at anong klase ng relasyon ang dapat meron ng mga disipulo sa kanilang Panginoon? So, tingnan po natin. Bilang mga mananampalataya tayo, meron din tayong relasyon sa Panginoon. So, paano ba natin magagawang magpatuloy sa ating pananampalataya? Paano ba tayo magpapatuloy sa mundong ito, sa kabila ng mga nangyayari sa ating paligid? So, nawa, as we have yung meditation, pag-aaral nitong mga salitang ito rin yung kung paanong kinomfort, binigyan ng assurance ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. Ganon din ang maranasan natin, yung assurance as we abide in Christ. So as an overview, mayroon po tayong 3 bagay na makikita. So sa unang mga talata po, verses 1 to 3, makikita natin dito is yung fulfillment in Christ. So ano pong meron? Relationship of the true vine. So makikita natin yung relationship between the true vine, the vine dresser, and the branches. So sa pangalawang bahagi po, makikita naman natin fruitfulness in Christ. So merong relationship, may fulfillment kay Christ. Ano naman ang sunod na mangyayari? Fruitfulness in Christ. Na makikita po natin dito, yung recognition of true branches. So, kung may recognition ng true branches, ibig sabihin mayroong hindi true branches. So, makikita po natin doon how we will be able to recognize yung totoo sa hindi totoo. Pangatlong bagay na makikita po natin dito is fullness in Christ. Sa talata na 9 hanggang 11, verses 9 to 11. So, dito po na makikita natin, results of abiding in Christ. So we have this relationship, yung makikita rin din natin, makirecognize natin yung true branches at yung hindi true branch. At dito, sa pangatlong pagkakataon, makikita natin ano yung results na makikita natin as we abide in Christ. So, handa na po ba ang bawat isa? Simulan na po natin ang ating pag-aaral. So, fulfillment in Christ. Ano ba yung relationship ng true vine sa branches? So ano yung illustration na ginamit dito ng Panginoong Hesus? So una po nang makikita natin sa talata, yung claim ng ating Panginoong Hesus. Ano ang sinabi ng Panginoong Hesus? Sabi niya, I am the true vine. So dito, alam natin, di ba, sa mga nauna nating pag-aaral, kapag sinabing I am, sinabi ng Panginoong Hesus yung mga salitang I am, ito ay nagpapatungkol dun sa kanyang claim ng kanyang divinity o kanyang pagiging Diyos. Di ba? So, I am, di ba, kumbaga, inilalagay niya yung sarili niya bilang si Yahweh, Lord, di ba? Yung pagiging Diyos niya, nakapantay niya ang Diyos. At dito, makikita natin sa ating pag-aaral, itong I am the true vine, ito yung pinakahuli, o 7. So, meron kasing 7 na I am na binanggit ng Panginoong Hesus sa Book of John. So, itong I am the true vine, ito yung panghuli, ikapito, di ba? Pag 7, complete. So, sa chapter 6, kung maaalala nyo, di ba, sinabi ng Panginoong Hesus, ano sinabi niya sa chapter 6? I am the bread of life. And then sa chapter 8, sinabi naman niya, I am the light of the world. And sa chapter 8. And then sa chapter 10, sinabi rin niya, I am the door of the sheep. And then sa sumunod na part pa rin ng chapter 10, sinabi niya, I am the good shepherd. And sa sumunod na kabanata, chapter 11, anong sinabi ng Panginoong Hesus? Yung claim niya, I am the resurrection and the life. And then sa previous chapter, sa chapter 14 na pinag-aralan natin, anong sinabi niya? John 14:6. Meron na ba nakakasaulo ng talatang yan? So I hope. And the life. Okay? No one comes to the Father except through me. So I am the way, the truth, and the life. At ito naman, ikapito, sa chapter 15, ito yung ating pinag-aaralan. Yung pinakahuli na sinabi ng Panginoong Hesus, I am the true vine. So ano bang ibig sabihin ng Panginoong Hesus na sinabi niyang, I am the true vine? So makikita po natin sa Old Testament, no, sa Book of Isaiah, ang Diyos
meron siyang ubasan. So yung ubasan niya, ito yung people of God o yung Israel. Ito yung bayan ng Diyos, bayan ng Israel. No? So tingnan nyo na lang po sa Book of Isaiah. No? At itong ubasan ng Diyos na ito, anong ginagawa ng Diyos? So itinanim niya ito, nang itinanim ng Diyos yung puno ng ubas, yung vine, inaalagaan niya to, di ba? So, ang ginagawa niya, nililinis niya, yung lahat ng kailangan, nourishment, so binabantayan niya nga araw at gabi, sabi pa dun sa talata, no? So, ganun yung care, ganun yung talaga kung paano inaalagaan ng Diyos yung kanyang vine. And dahil inaalagaan mo yung tinanim mo, anong ina-expect mo? Di ba? Kung ikaw ay nagtanim at inaalagaan mo to, lahat na ibinigay mo, lahat na, inaasahan mo na magbubunga ito ng maganda. Kung ubas, anong gusto mo sa ubas? Maasim o matamis? Kayo, anong gusto nyo? Maasim. Ayoko po na maasim. Gusto natin matamis kasi binigay mo na lahat, nilagay mo na lahat. So inaasahan mo, matamis yung bunga niya. Kaya lang, ano nangyari? Kung titignan natin yung talata, maasim yung naging bunga. So yung illustration na ito, di ba sa bayan ng Israel, ay inaasahan ng Diyos na yung bayan ng Israel, di ba, yung katuwiran, yung kagalakan, mararanasan niya sa magitan ng bayan ng Israel, yung talagang katuwiran, makikita niya sa bayan ng Israel. Pero nakita po natin sa takbo ng pangyari, no, na hindi naging matapat ang bayan ng Israel. Hindi nila na-fulfill yung plano ng Diyos sa kanila. Di ba? Imbis na kagalakan, kalungkutan ang naranasan ng Diyos sa kanila dahil sa mga ginawa nila na pagsalansan sa Diyos. At nakita rin natin, imbis na katuwiran, may pumapatay sila, yung mga masamang gawain nila, kasalanan. So, imbis na maayos na bunga yung ibinigay nila, ang lumabas ay hindi maganda. Kaya nga, dito sinasabi ng Panginoong Hesus, I am the true vine. So, dito sinasabi ni Jesus, siya yung fulfillment. Yung hindi naganap sa bayan ng Israel, siya yung fulfillment dito. Diba sa New Testament, siya yung Israel, siya yung people, siya yung bayan ng Diyos. Kumbaga, siya yung fulfillment ng plano ng Diyos sa kanyang vineyard o sa kanyang ubasan. At dito, hindi lamang sinabi ng Panginoon, Panginoong Jesus, itong true vine na to, as a claim, of course, ginamit niya rin to as image ng illustration nung paglalarawan niya ng klase ng relationship na meron siya sa mga branches o sa kanyang mga disipulo. Kaya nga sinabi niya sumunod na talata, makikita po natin dito, yung ginagawa nung father nung vine dresser. So makita natin dun sa vineyard, hindi lang vine. No? Vine, may nagme-maintain, which is the vine dresser. So anong ginagawa ng vine dresser? Cleansing. Sabi ng Panginoong Hesus, di ba, una, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. So ano bang role ng vine dresser sa vineyard? So kanina nakita naman natin, inaalagaan niya, tinatanggalan niya ng mga damo, nililinis niya, yung mga patay na dahon, patay na sanga, tinatanggal niya. So, pruning, kumbaga, yun yung mga paraan ng Panginoong, ng Diyos, upang linisin, o ng vine dresser, upang linisin yung vine. So, makikita natin sa Isaiah 27, Isaiah 27, 2-3. Sa araw na iyon, aawit kayo tungkol sa ubasan na umaani ng sagana, na larawan ng aking bayan. So malinaw dito, yung ubasan, larawan ng bayan ng Diyos. Ako ang Panginoon na, anong ginagawa niya? Nag-aalaga ng ubasan. So anong ginagawa ng Diyos? Dinidiligan ko ito at binabantayan araw-gabi. So ito yung role, ginagawa nung vine dresser. Dito sinasabi, ito yung Panginoon, ito yung Diyos na gumagawa nito. At anong layunin ng Diyos? Bakit niya ginagawa? Ba't niya inaalagaan? Ba't niya dinidiligan araw at gabi? Upang hindi masira. So ganun din, may ginagawang cleansing yung vine dresser. Ang purpose niya, upang hindi masira, mapanatili yung health, yung vitality ng vine, yung fruitfulness ng vine, para mapanatili na namumunga siya, kailangan niya itong alagaan. At sa process ng pag-aalaga, taking care nung vine, merong action o activity. So makikita po natin dito. Una, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. So ito po yung isa na ginagawa niya. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Tinatanggal niya yung sanga na hindi na mamumunga. Pero tingnan natin, ano ba talang ibig sabihin nitong every branch in me? So tingnan po natin yung illustration. No? Nag-generate lang po yan. No? So to illustrate, ano ba yung sinasabi niya na every branch in me?
So, di ba may true vine? No, itong true vine na ito, meron ding other vine. No? Ibig sabihin kasi nung sinabing true, ibig sabihin may hindi totoo. May kami ibang vine. So, yung ibang vine na yon, hindi siya namumunga. Definitely, no? Kasi yung namumunga, yung true vine. Ngayon, yung, di ba, yung grapevine, ano siya, yung, nakalimutan ko yung Tagalog. Yung, gumagapang, yan. So, gumagapang siya. So, ibig sabihin, pwedeng yung sanga niya pumunta dun sa kabila. No? Pero hindi naman talaga siya nakakonekta dun sa true vine. No? So, makikita natin na every branch in me, ibig sabihin, seemingly, no? Kung titingnan natin at first glance, kala mo naka-connect siya dun sa true vine, pero hindi pala talaga. At dahil hindi siya nakakonect dun, hindi siya namumunga, dahil iba yung nutrition na dumadaloy dun sa vine na yon, kung saan siya nanggagaling, at iba yung nutrition na dumadaloy dun sa true vine. So, kaya yung isang vine, hindi siya namumunga, yung true vine, di ba, namumunga siya. So, may distinction. So, makikita natin, itong branch na ito, he takes away, tinatanggal ng vine dresser. Hindi naman talaga siya dun sa vine na yon. At para hindi niya mapigilan yung paglago ng mga healthy branches, so tinatanggal siya. Kaya nga may cleansing na ginagawa. At dito makikita natin na kung meron palang totoo, no, merong nakakabit sa branch, sa vine, sorry. Meron ding hindi nakakabit sa true vine. So makikita po natin dito yung isang example, no? Na pag-aralan na po natin to sa John chapter 6. So sabi dyan sa Juan 6:64, 70 hanggang 71. Sabi po dito, pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang hindi sumasampalataya sa Kanya. At alam po natin itong sinong tinutukoy dito ng Panginoong Jesus. Walang iba kundi po si Judas Iscariot. Si Judas na anak ni Simon Iscariote. Sabi pa nga ng Panginoong Jesus, hindi ba't pinili ko kayong 12, pero ang isa sa inyo ay dyablo. Ang tinutukoy ni Jesus ay si Judas na anak ni Simon Iscariote dahil kahit kabilang si Judas sa 12 apostol, tatraydorin niya si Jesus sa bandang huli. So makikita po natin, si Judas, kasama siya ng Diyos, na parang kung iisipin mo sa una, kung di mo pa alam yung pangyayari ng pagtatraydor niya, connected siya. Totoo siyang tagasunod, disipulo ng Panginoong Jesus. Pero sa bandang huli, ni-reveal naman ito ng Lord, diba? Na hindi siya totoo. Bakit? Sinabi po dyan sa talata, hindi siya sumasampalataya. So yung connection, yung relationship, ito po ang pinag-uusapan po dito, yung connection natin kay Jesus. Totoo bang tayo'y may kaugnayan kay Jesus? So hindi, si Judas nga maaring nagamit pa siya sa iba't ibang mga gawain, nakasama niya ang Panginoong Jesus, di ba? Pero hindi yun ang tinitingnan dito. Meron ba siyang tunay na relationship kay Jesus? Makikita po natin sa takbo ng pangyayari, hindi siya nagkaroon ng totoong pagsampalataya at hindi siya nagkaroon ng totoong relasyon sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ano nangyari? Makikita naman po, di ba? Hindi nakita sa kanya yung fruit na inaasahan sa kanya, yung pagbabago ng kanyang buhay. Hindi nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. So kaya dito, makikita natin yung reality na every branch in me, hindi parang outwardly nakikita mo na, ay, ito ay mananampalataya o professing ka na mananampalataya ka. Pero ang usapin dito, may totoo ka bang relasyon sa Lord? So tanungin mo yung sarili. Saliksikin natin ang ating sarili. Totoo ba yung relationship na meron tayo sa ating Lord? At dito makikita natin yung cleansing. He takes away. At isa pang paalala sa panahon natin ngayon, paano natin makikita itong kalagayan na ito, na merong hindi totoo, merong totoo. Dito po sa Mateo 7:15 hanggang 16, sabi dito, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sa inyo ng nakadamit tupa. So, nakadamit tupa, it's as if part siya ng sheepfold. Diba? Isa siyang tupa. Pero anong totoo? Ngunit sa loob ay mga mabangis na asong gubat. Diba? Pero, in reality, hindi naman totoo yung kanyang pananampalataya. Outwardly, no, pinapakita niya. Pero, kung titingnan mo, wala talaga siyang totoong pagkakilala sa Lord. At anong sabi sa verse 16, sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, sila'y inyong makikilhala. Mamaya makikita pa po natin, ano ba yung bunga na yan? At paano ba natin madidistinguish through the fruit? So dito, ibig sabihin, sa pamamagitan ng bunga ng isang tunay na
may relasyon sa Lord, mapapatunayan po natin kung talagang genuine yung relationship natin, yung connection natin sa Lord. At dito, hindi lamang itong taking away or yung cutting off o pagtatanggal yung ginagawang cleansing. So ito ay ginagawa niya dun sa mga hindi nagbubunga o hindi talagang totoong branch ng vine. Pero, yung fruit kasi na tinutukoy dito, makikita po natin na hindi siya yung ginagawa natin. Kasi nga, di ba, sa buhay ni Judas, makikita natin yung marami siyang ginawa para sa Panginoon. Maari nagpalayas pa siya ng demonyo, marami pa siyang ipinagkatiwala sa kanya at kasama-sama siyang nangangaral, nakakapakinig siya ng salita ng Lord. Pero yung fruit kasi na sinasabi dito na hindi nakita sa kanyang pamumuhay is yung change life niya. At ano yun? Sabi sa Galatia 5:22-23, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Alam natin na sa mga taong sumampalataya, nakaranas ng kaligtasan, binigay ng Lord, di ba? At ibibigay niya yung helper sa chapter 14 na kita natin yon, di ba? Yung pagsama ng Holy Spirit sa kanila. Kaya mararanasan lang ng isang tao yung kapangyarihan ng banal na Espiritu kung siya ay tunay na may relasyon sa Lord. So, naranasan niya yung kaligtasan. At sabi dito, makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, pag-ibig. So love, kagalakan, joy, kapayapaan, peace. So itong tatlong bagay kasi na ito, nabanggit din to sa chapter 14, yung peace. Dito sa chapter 15, yung joy at saka yung love. At ano pa? Hindi lang yon, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So ito yung fruit, ito yung bunga na dapat nakikita sa buhay ng isang taong may tunay na relasyon sa Diyos. So ikaw, nakikita na ba yan sa'yo? Love? Nagmamahal ka ba? Meron ka bang joy sa iyong puso? Meron ka bang peace? Sa kabila ng mga nangyayari sa paligid natin, sa kabila ng problema, meron ka bang peace? Nakakaya na ba magtiis? Yan, kagandahan ng loob and so on. So itong mga bagay na ito, nakikita ba ito sa buhay mo? Kasi ito yung fruit na tinitingnan at sinasabi ng Panginoon dito. And ito nga po, yung isa pa na ginagawa ng vine dresser, ng Father. Sabi dito, and every branch that does bear fruit, anong ginagawa niya? He prunes. Bakit? So that it may bear more fruit. So isa naman ginagawa ng Panginoon o ng Diyos dun sa mga namumunga. So di ba dahil nakakabit sila dun sa true vine. So sila ay namumunga. Definitely mamumunga sila dahil nakakabit sila sa true vine. Pero ano yung ginagawa ng vine dresser? Upang itong mga namumunga, so meron na silang fruit, no? Upang sila ay mas mamunga o to bear more fruit, merong pruning. Diba? May ginagawang pruning ang Diyos. So sa buhay mo ba may ginagawang pruning ang Diyos? So makikita natin dito sa mga Hebreo. 12, 7, 10-11. So kung may pruning na pinaparanas sa atin ng Diyos, kung tayo, nakikita naman natin sa ating sarili, no? I-evaluate natin ang ating sarili, may bunga. Kaya lang, hindi naman tayo perfect, kasi hindi naman perfection pa yung hinahanap ng Lord, kasi mangyayari lang yun sa muli niyang pagbabalik. Pero habang nandito tayo, inaayos pa tayo ng Lord. Kaya nga may dumadaan tayo ng pruning process. Kailangan nating dumaan ng pruning process, cleansing. Ito ang makikita po natin. Sabi dito sa mga talata, magtiis kayo alang-alang sa pagtutuwid. So isang paraan ng Lord dun sa kanyang pruning process, discipline. Pagdidisiplina o pagtutuwid. Bakit? Dito sa talatang ito, ang ginamit na illustration naman is like a father and a son. Diba? Yung ama, dinidisiplina niya yung kanyang anak. So dahil tinuturing tayo ng Diyos bilang mga anak, dinidisiplina niya tayo. Meron bang anak na hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Dinidisiplina tayo ng ating mga magulang sa maikling panahon ayon sa kung ano ang sa tingin nila ay mabuti sa atin. So di ba kayo, kung magulang na kayo, bilang isang ama, isang ina, dinidisiplina niyo ba ang inyong anak? Bakit niyo sila dinidisiplina? Kasi mahal niyo sila. Di ba? At ayaw natin na mapasama sila. Gusto natin yung ikabubuti nila. Kaya dumarating yung pagkakataon, kung kinakailangan natin idisiplina sila, gagawin natin ito. Di ba? So, ganun din yung Father sa atin. Dahil nakikita niya na kailangan niya tayong disiplinahin, dahil maaring mali yung ginagawa natin, maaring mapahamak tayo sa ginagawa natin, dinidisiplina niya tayo. At nais din niya na matuto tayo
kaya niya tayo dinidisiplina. Kaya kung tayo, di ba, binigyan tayo ng authority na mag-discipline, mga magulang, no? At ayaw nating disiplinahin yung ating anak. Bakit? Kasi mahal ko po siya, ayaw kong masaktan, kaya hindi ko na lang siya didisiplinahin. Ganun po ba yun? So kaya, ang dami ako nakikita mga kabataan, dahil hindi na sila lumaki yung, iba kasi yung disiplina dati sa disiplina ngayon di ba? Sa school, bawal mo nang ang pagalitan, di ba? Kasuhan ka na, i-post ka na sa Facebook. No? So, hindi mo na madisiplina. Kaya sa tahanan, binigyan kasi tayo ng authority, magdisiplinahin natin yung anak natin kung kinakailangan. Hindi yung, kaya ngayon yung mga bata, parang malaki na pero baby pa din. Kasi hindi sila naalagaan, hindi sila disiplina Kaya hindi sila handang humarap sa hamon ng buhay. Kami noon, siguro yung mga 90s baby, no, kaka-relate. Baka ayaw umamin 90s baby, no. Pero doon, pagka hindi ka nagbasa, kung ano-ano aabutin mo, di ba? Kapag ikaw gala ka ng gala, hindi mo ginawa yung dapat mong gawin sa bahay, inuna mo yung gala, anong expect mo sa magulang mo? Huy, sige lang, go lang. Di ba? Hindi. Sino ditong lagi napapagalitan? Ayaw umamin. Mabait daw sila. Masunurin daw. Very good. Lagi napapagalitan. Pero makikita natin, nung panahon na yun, maaring hindi pa natin siya maunawaan Di ba yung pagdidisiplina natin ng magulang natin sa atin, hindi pa natin maunawaan. Bata pa tayo. Pero dumating yung panahon, marirealize natin, kaya pala. Di ba? At mas nagiging matatag tayo, di ba? Mas nagiging marunong tayo sa buhay kasi tinuruan tayo. Ganon din sa Diyos. Kaya nais niya na disiplinahin tayo, turuan tayo para sa ikabubuti natin. At sabi niya nga dito, upang tayo maging banal, ding katulad niya. So ang purpose ng Lord, Christ-likeness. Kaya pala kailangan nating dumaan sa pruning process. Diba? Tingnan mo yung sitwasyon mo ngayon. Meron bang mga inaalaw ang Lord sa'yo na mga problema, pagsubok, na ang hirap? Kasi dito, sabi yung pagdidisiplina, hindi ka nais-nais, kundi masakit. So painful. So maaaring dumadaan ka sa painful situation ngayon. Pero tingnan mo, ano ang ginagawa ng Lord sa buhay mo? Ano ang purpose niya? Bakit kailangan mong dumaan dyan ngayon? Diba? So dito sabi, magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga sinanay na ito. So inaayos ng Lord yung character mo, inaayos ng Lord yung pag-iisip mo, yung puso mo. So itong mga bagay na ito ay inaalaw ng Lord para mas tumatag ka sa pananampalataya upang mas matuto ka. At anong pinaka-goal niya sa dulo? Christ-likeness. So makikita naman natin dito na isa pang katotohanan, yung certainty, yung assurance na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga disipulo. So di ba nga, troubled sila, natatakot sila, nababagabag sila kasi parang, Lord, ano na mangyayari pag nawala ka? Paano na kami? Pero dito sinasabi ng Panginoon, sa verse 3, sabi niya, already you are clean. Diba, may cleansing, may pruning. Merong tinatanggal yung mga hindi totoo. Pero dito, binibigyan sila ng assurance. Ito yung initial condition, status nila sa harapan ng Lord. Already you are clean. Sabi sa Juan 13:10 hanggang 11, malinis na nga kayo pero hindi kayong lahat. So diba, nung sinabi ng Panginoon sa verse 3, already you are clean, bakit nga nasabi yon? Kasi wala na yung unclean. Sino yung unclean? Si Judas. No, dito, marinaw sinasabi, si Judas, unclean siya. Hindi siya kabilang. Nung sinabi ng Panginoong Jesus, already you are clean, ito na lang mga natitirang disipulo. Kasi dito sa chapter 13, sinabi niya rin, malinis na nga kayo. Pero may kadugsong pa. Pero hindi kayong lahat. Kasi nung time na yon, nandun pa si Judas. Sinabi ni Jesus na hindi lahat sila ay malinis dahil alam niya kung sino ang magtatraidor sa kanya. So dito malinaw, di ba? Yung status nila sa harapan ng Lord. At paano sila naging clean? Because of the word that I have spoken to you. So dahil sa salita ng Lord na ipinangaral niya, sinabi niya sa kanyang mga alagad. Itong word na to, alam naman natin, kasama niya yung mga disciple niya, pangaral, lahat ng mga naisabihin ng Panginoong, sinabi niya na sa kanyang mga alagad. At di ba, makikita pa natin, merong exclusive na discipleship ang ginagawa ang Lord sa kanila. Di ba, kung saan tinuturoan, pinapangaralan niya itong kanyang mga alagad. At itong status nila na bilang clean, dahil sa kanilang pananampalataya. Totoo yung kanilang pananampalataya. Dahil totoo yung kanilang faith. At yung faith na yon ay meron sila
faith nila sa Lord. At hindi lang sa Lord, pati sa kanyang mga salita. Dahil pinanampalatayanan nila yung salita ng Diyos. Ito yung status nila, you are clean. Ibig sabihin, totoo, ina-assure ng Lord, totoo silang disipulo niya, totoong tagasunod. Diba? Hindi sila yung branches na He will take away. Diba? So, already you are clean, sabi niya sa kanyang mga disciples. So sabi sa Juan 5:24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa salita ko, malinaw, nakikinig sa salita ko at sumasampalataya. So hindi lang nakikinig sa salita, sumasampalataya. Pinaniniwalaan mo yung salita ng Diyos at pinaniniwalaan mo ang Diyos na nagsugos, sabi niya, sa Kanya na nagsugos sa akin ay may buhay na walang hanggan. Alam natin yung buhay na walang hanggan, mararanasan lang ng mga tao sumampalataya sa Diyos. Meron silang tunay na pananampalataya sa Diyos. Tingnan nga, hindi sila daranas ng paghatol. Sa unang Pedro naman, 1:23, sapagkat muli kayong isinilang o yung born again experience nila, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Living and abiding Word of God. Diba? At sa Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. So ito ang sinasabi ng Diyos nung siya ay nananalangin sa Hardin ng Getsemani. Na panalangin niya na patuloy na pakalinisin, sanctify yung kanyang mga disciples sa pamamagitan na truth. At itong truth na ito is the Word of God. Kaya nga, ganun na lamang yung kahalagahan ng Word of God sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga itong assurance na ito na ibinibigay niya sa kanyang mga disciple, na already you are clean because of the Word that I have spoken to you. Yung mga salita ng Diyos na pinanampalatayanan niya. At nawa po, bilang nakita natin na meron tayong relationship at yung fulfillment ng plano ng Diyos nangyari sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. At may ginagawa siya para mangyari yung plano na yun, di ba? Yung cleansing na nakita natin dito. Sa susunod na talata, makikita po natin sa pangalawang bahagi. Kung in-establish ng Lord muna yung kanyang relationship, no, yung truth about His relationship sa kanyang mga disciples. Ito naman ang mga sumunod na makikita natin. Fruitfulness in Christ. So, meron tayong relationship sa Lord. Diba? Ngayon, anong mararanasan natin? Recognition of true branches. So, yung true disciples ni Jesus. Sa verses 4-8. So, sa una po, na makikita natin dito, ano ba yung mahalaga na makita? Yes, may relationship na yung mga disipulo. Diba? Nakausap ng Panginoong Hesus. Ina-assure siya, meron na akong relasyon sa inyo. At totoo yon. Already you are clean. Pero, anong gagawin nyo? Sabi dito, yung connection. Kailangan yung mapanatili. Sabi sa verse 4, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. So makikita natin dito na si Jesus, ina-assure niya ay nag-a-abide siya. Huwag kayong mag-alala, no? Sa mga mangyayari at pwedeng mangyari. Dahil sasamahan ko kayo at kasama niyo ako, I abide in you. At anong gagawin niyo? Sinabi niya sa kanyang mga disipulo, abide in me. Manatili kayo sa akin. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, manatili. Manatili tayo sa Lord. Okay. Bakit? Kasi sabi dito, as the branch cannot bear fruit by itself, hindi mo kayang mamunga, hindi mo makikita sa buhay mo yung pamumunga unless, sabi nga dito, kumbaga, yung branch, hindi siya magkakaroon ng fruit kung hindi siya nakakonect dun sa vine. So, paano ba siya nagkakaroon ng fruit, di ba? Maraming process yan. So, kailangan ng water, ng sunlight, yung nutrition. At yung nutrition, pumapasok, di ba? Kung illustration ng vine, pumapasok siya sa roots. And then yung roots na yun, dinidistribute niya, di ba? Sa iba't ibang sanga, yung nutrition na yun. At yung sanga, di ba? Nagbubunga siya. Dahil nakakakuha siya ng nutrition mula dun sa puno ng ubas. So, tayo din daw, sabi ng Panginoon. Hindi natin magagawang makapamunga, hindi makikita yung pagbabago sa buhay natin unless we abide in Christ. O unless we abide in the true vine, which is si Jesus. Sabi sa Filipos 1:11, na mapuspos na mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Jesucristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. So magagawa lang natin na mamunga
magkaroon ng buhay na ayon sa kalooban ng Diyos, magkaroon ng buhay na maayos sa harapan ng Lord. Makita yung fruit of the Spirit na pag-aralan natin kanina sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga, kung titingnan mong sarili mo, kung nagagawa mong magmahal, kung nagagawa mong magpatawad, kung nagagawa mong magtiis, kung nagagawa mong magalak, diba? Kung may kapayapaan ka sa puso mo, ito ay dahil sa Diyos. Diba? Kaya nga, glory to God kung nangyayari ito sa buhay mo. Kung nakikita mo at nararanasan mo na kumikilos ang Diyos sa buhay mo, it's not glory to you. Glory to God. Diba? Kung nakikita ng tao sa buhay mo na nagiging maayos ka, glory to God. Sabi dito, sa kaluwalhatian ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Lord. Dahil alam natin, patuloy natin siyang nararanasan sa ating mga buhay. At dito, sa verse 5, muling binanggit ng Panginoong Yesus. Kasi diba dun sa unang mga talata, sinabi pa lang niya, I am the true vine. At binanggit niya yung mga branches, pero hindi pa niya dinefine sino ba yung mga branches. Pero dito, makikita natin, sabi niya, I am the vine. So siya yung vine. Sino yung mga branches? Yung mga disciples. So sa panahon natin ngayon, ito, mga mananampalataya, yung church. Sabi, whoever abides in me and I in him, it is that bears much fruit. Sabi pa, for apart from me, you can do nothing. Kaya nga glory to God pag may nagagawa tayo, may nangyayari sa buhay natin. Kasi apart from God, hindi naman posible ito eh. At sabi dito, di ba, dun sa mga unang talata, yung tao, yung disipulo na nakakonect kay Jesus, eventually, naturally, no, hindi pwedeng hindi siya magbubunga kasi it will bear fruit. Pero dito, sabi, paano siya mag-bear ng more fruit? Di ba, kanina binanggit din, pruning, to bear more fruit. Ito, sinabi ng Panginoong Jesus, much fruit. So, para ma-maximize, no, yung talagang makita yung fullness ng kilos ng Diyos sa buhay mo. Continue to abide in Him. Manatili ka sa Kanya, sinasabi ng Lord. Sinasabi niya sa Kanya mga disciple, para kayo ay mag-bear ng much fruit, abide in me. So tayo din, bilang mga mananampalataya, para maranasan natin fully, diba, yung ginagawa ng Lord sa buhay natin, manatili tayo sa Kanya. Kasi nga, hindi natin magagawa ito kung hindi dahil sa Kanya. Maaring yung mga hindi makikita natin yung mga walang relasyon sa Lord, hindi mananampalataya. No? May nagagawa naman sila. Pero, si Judas nga, may nagagawa siya. Pero, yung value nyo, yung eternal value nun, nung ginagawa niya, walang kabuluhan. It is nothing. Kasi, una, wala siyang relasyon sa Lord. Kaya yung ginagawa niya, definitely not for the Lord. Kaya nga, ano man yung ginagawa natin, tayo ba ay nagagamit? Diba? Nakikita sa buhay natin na tayo ay binabago ng Lord. So tingnan natin na lagi nating i-acknowledge, it is God who is working in us as we abide in Him. Kaya panatilihin natin yung connection na meron. Yes, meron na tayong connection sa Lord. Pero di ba sa isang relationship, kailangan para lumago ito, kailangan bibigyan mo ng panahon, talaga ino-nurture mo. Di ba? Kasi pag pinabayaan mo, ano mangyayari? So ganun din sa relationship natin sa Lord. Di ba? Kailangan nating palaguin yung relationship natin sa Lord. Ano na ang ginagawa mo ngayon para palaguin yung relationship mo sa Lord? Ano na ang ginagawa mo ngayon para mapanatili yung relasyon mo sa Lord? Alam natin, ang Lord ang nagpapanatili, pero dito sinasabi niya, abide in me. Diba? As Jesus is abiding in us, tayo din dapat manatili sa Kanya. Sabi sa Salmo 1:3. So, diba yung tao na talagang nananatili sa Panginoon, ano yung kanyang mararanasan? Mapalad ang tao. So, blessed is the man. Dahil nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. Araw-gabi, ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. So, makikita natin, yung isang nasa Panginoon, anong ginagawa niya? Sumusunod siya sa aral ng Panginoon. So, araw-gabi, gano'n na lang yung devotion niya. At ito yung paraan para talagang ma-nurture niya yung relationship, mag-grow siya, mag-mature siya sa faith, sa kanyang relationship sa Lord. Meditation of the Word. O tayo, ginagawa ba natin ito? At as we do, itong taong ito, ginagawa niya ito. Saan siya inihalin tulad? At katulad niya, isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. So nakikita natin na kapag tayo nananatili sa ating Panginoon sa Kanyang mga salita, makikita
sa buhay natin yung maayos na ating spiritual relationship sa Lord. Diba? Nagiging maayos. Katulad ng isang punong kahoy, so inihalan tulad siya sa isang healthy, abundant, diba? Na puno na namumunga. Sabi dyan sa takdang panahon. So makikita, minsan naiisip natin, diba? Parang, bakit, parang naiinip ka na. Hindi pa nakikita yung inaasahan na bunga sa iyong buhay. So tandaan natin, may panahon, diba? Yung iba yung mga fruit ay yung mga tanim, may season, may kanya-kanyang season yan. So, sa buhay natin, meron din tayong kanya-kanyang mga season. So, may kanya-kanyang pagkilos ang Lord kung paano siya kumikilos sa buhay natin. Maaring magkakaiba tayo ng nararanasan. Diba? At merong takdang panahon, may pagkakaloob, makikita at makikita yan. Kasi sure yun, sinabi na ng Lord, magbubunga ka kasi nakakonekta ka sa Kanya. Pero minsan, hindi agad-agad, no? Kailangan na, yan, dumadaan pa tayo ng maaring nandun pa tayo sa pruning process, kaya hindi pa natin nakikita yung bunga. Kasi inaayos pa tayo ng Lord. Diba? Kaya hindi pa nagiging fully maayos yung buhay natin. Kasi may timeline ng Lord eh. Kaya tingnan natin ito, yung timing ng Lord sa buhay natin. Diba? At isa pa, yan, sa Mateo 13:23, ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. So yung Word of God na ating napapakinggan, ating pinagbubulay-bulayan, definitely, it will transform our mind, it will transform our heart, inaayos nito yung ating mga ginagawa, yung ugali natin, inaayos to sa pamagitan ng salita ng Lord. As the Holy Spirit is working through us. Kaya nga, huwag kang mainip. Sabihin mo nga sa kapatid mo, huwag kang mainip. Huwag kang mainip. Baka inaayos ka pa ng Lord di ba? So, nandun ka pa sa pruning process. So, pero definitely, ito yung assurance ng Lord sa'yo. Magbubunga ka. At ganun din yung sinasabi niya sa kanyang mga disciples. Kasi, bakit siya magbubunga? Hindi sa sarili niyang effort, kundi dahil meron siyang relasyon sa Lord. At sumunod po na makikita natin, kung merong nagbubunga, merong tunay na branch, at nakikita yun sa kanilang bunga. Diba? Kasi yung tunay na may relasyon sa Lord, yung true branch, merong fruit na nakikita. Pero dito, makikita natin, yung mga tao, sa unang talata, they abide. Dito, if anyone does not abide in me. So kung meron nag-a-abide, meron din nag-a-abide. So ito nga yung mga hindi sumasampalataya, talagang nire-reject nila ang Panginoon. Wala silang pananampalataya sa Lord. Yung lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos, hindi nila tinatanggap. Diba? Kaya nga, hindi nila magagawang mag-abide. Kasi magagawa mo lang mag-abide kung may relasyon ka, may pananampalataya ka sa Lord. And if anyone does not abide in me, anong nangyayari sa kanya? Gaya ng illustration sa branch na hindi nakakonekta dun sa true vine. Diba? He takes away, so inaalis, and is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire and burned. So ito yung mangyayari, inaalis, 'di ba? Dahil inalis na siya, ito yung hindi totoo na sumasampalataya sa Lord. Inalis siya, wala nang buhay. Ano ginagawa sa kanya? Tinatapon, sinusunog. 'Di ba? So yung fire makikita natin sa Old Testament, sa Lumang Tipan. Itong fire ay ginagamit to illustrate judgment. No? Judgment ng Lord. So itong mga tao na hindi sumasampalataya, talagang kahit na marami na silang napapakinggan na salita ng Lord, di ba si Judas, marami na siya napapakinggan, pero hindi siya nagkaroon ng totoong pagsampalataya. Ito yung mararanasan niya, judgment. Sabi nga sa Mateo 7:11-21 hanggang 23, bawat punong masama ang bunga ay, anong ginagawa? Pinuputol at itinatapon sa apoy. At dito pa makikita natin yung katotohanan na meron talagang hindi totoong sumasampalataya sa Lord. Kahit na seemingly yung buhay nila, sinasabi nila, ang dami nilang ginagawa para sa Lord. Diba? Sabi dito ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, yaon lamang, sino daw? Nagsasagawa ng kagustuhan ng aking amang nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon,
Hindi ba't sa inyong pangalan ay nagpahayag kami ng propesiya? O grabe yung ginawa nila, ano? Nakapagpalayas ng mga demonyo. At sa iyong pangalan din ay gumawa kami ng maraming himala. Pero anong sabi sa kanilang Lord? Kailanmay hindi ko kayo nakikilala. So nakakatakot po yun. No? Akala mo, totoo yung relasyon na meron ka. Dahil ang dami mong ginagawa para sa Lord. No? Iniisip mo na meron ka ng talagang tunay na relasyon sa Lord. Pero nakakatakot sa araw na yun, sasabihin sa'yo ng Lord, hindi kita kilala. Ibig sabihin, hindi mo pala talagang tunay nakakilala ang Lord. At hindi ka kilala ng Lord kasi nga, hindi ka tunay na sumasampalataya sa Kanya, hindi mo siya tunay na kilala kahit anong mga ginawa mo. Sabi pa, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So makikita natin dito yung reality na meron talagang tunay at merong hindi. And kaya nga sinasabi, dito makikita natin yung distinction. Paano natin marirecognize kung totoo ba yung ating pananampalataya? It's by our fruit. Yung fruit. At malinaw nga, sinabi, ano ba yung fruit na yon? So, sumunod po na makikita natin dito, communion. So, dito, makikita po natin, di ba, yung still yung comfort ng Lord dun sa kanyang mga disipulo. Na at that time, talagang very emotional sila. No, nakakain sila ng emotion nila. Pero dito sinabi ng Panginoong Hesus, if you abide in me, so huwag kayong mag-alala, kasi if you abide in me, and my words abide in you, so merong magaganap, di ba? Pero dito, sinasabi nila na kung kayo, di ba sila, nasa kanila na yung salita ng Lord, alam na nila yung mga salita ng Lord, alam na nila yung mga katotohanan. At ito, kung ito ay pinangahawakan nila, pinananampalatayanan nila, pinamumuhay nila, di ba, as they abide in Jesus, meron silang assurance. Di ba? Kaya nga, pwede pong tayo. Ayan. Juan 8:31. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Kung ang isa palang tao, mananampalataya, no, nag-a-abide sa Kanya yung Word of God, sinusunod niya ito, pinapamuhay niya ito. Ito yung patunay na siya ay totoong tagasunod o disipulo ng Panginoong Jesus. So ikaw ba, sinusunod mo ba yung mga salita ng Lord na napapakinggan mo? Pinapamuhay niyo po ba yan? Sabi pa sa unang Tesalonica 2:13. So bakit kailangan nating mag-abide sa Word of God? Sabi dito, patuloy din ang aming pagpapasalamat sa Diyos, sabi niya sa mga taga-Tesalonica, sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang salita, tinanggap niya ito. So tinanggap ng mga taga-Tesalonica, hindi bilang mula sa tao, kundi bilang salita ng Diyos. Na, anong dinudulot? Nagbubunga sa inyong mga sumasampalataya. Again, fruit, bunga ng salita ng Lord. At alam natin na yung salita ng Lord, paano siya nagbubunga, paano siya nagagamit upang yung buhay natin maging maayos. Makikita po natin yan sa 2 Timoteo 3:16-17. Sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan, o yung salita ng Diyos, yung Word of God, ay inihinga ng Diyos at mapapakinabangan saan? Sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at lubusang maihanda sa lahat ng mabubuting gawa. So yung salita ng Diyos, di ba, nais mong makita yung bunga sa iyong buhay, yung love, joy, peace, and lahat ng mga bagay na patuloy na inaayos ng Lord sa iyo. Anong gagawin mo? Magbasa ka ng Bible. Makinig ka sa Diyos. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos, ano ang naidudulot nito sa buhay ng isang mananampalataya? Tinuturuan. Kung nagkakamali ka, kung may mali sa pag-iisip mo, mali sa ginagawa mo, ang ginagawa pagsaway, rebuking, correcting. Ano pa? Pagsasanay sa katuwiran, training in righteousness. Yung mga salita ng Lord, yung ginagamit upang ang buhay natin patuloy na maging maayos. Diba? At ano ang sabi dito? Maging karapat at dapat at lubusang may handa
preparation. Itong training na preparation for you to do good works. So, paano mo maipapakita sa buhay mo yung good works? So, alam natin na yung good works, ano din naman yan bunga rin yan ng pananampalataya natin. Bunga din yan ng kaligtasan na meron tayo. At itong sinasabi dito, inaayos yung character natin. Inaayos yung attitude natin for us to be able to do yung kalooban ng Lord. Diba? Kaya nga kung nais mo na maging maayos yung buhay mo and yet hindi mo binubuksan yung Bible mo, hindi ka umaattend ng mga pagtitipon na ipinapangaral yung salita ng Lord, hindi ka umaattend ng mga discipleship, fellowship, Bible study, no? Ayaw mo magbasa ng salita ng Diyos, pero gusto mo maging maayos yung buhay mo. Diba? Posible ba yun? Sa sarili mong kakayanan, maging maayos yung buhay mo. It is God who works in us through the power of the Holy Spirit and through His word that transforms our lives. At sabi dito, diba, if you abide in me and my words abide in you, ito yung sinasabi sa kanila ng Lord. Ask whatever you wish and it will be done for you. So dahil itong mga disipulo na ito, nasa kanila na yung salita ng Lord. Diba? Pinanampalatayanan nila yung salita ng Lord. Kaya nga yung mind nila, yung heart nila, patuloy na binabago ng Diyos. Kaya yung hihilingin nila sa Diyos, yung kalooban niya. At yung kung kalooban niya yun, sasagutin ito ng Diyos. Diba? Kaya nga tayo, diba, habang inaayos ng Lord yung buhay natin, inaayos din niya yung desire natin, inaayos niya rin yung mga bagay na hinihiling natin sa Lord. And sa panahon na ito, na, diba nga, iniisip nila na parang hopeless sila kasi aalis ang Lord. Diba? Pero ano yung tutulong sa kanila para sila magpatuloy sa pananampalataya, magpatuloy sila na gawin yung gagawin ng Lord, yung purpose ng Lord. Diba? Yung word niya at saka yung paglapit natin sa Kanya. Diba? Pananalangin. Hilingin niyo lahat sa akin. Diba? Manalangin kayo, sasamahan ko kayo. Diba? Laging mag-ask tayo ng guidance sa Lord through prayer. Yung communion natin with God through our word and through His word and through prayer. So alam natin, diba, kung paano natin kinakausap ang Lord at paano tayo kinakausap ng Lord? Kinakausap tayo ng Lord through His word, kinakausap natin ang Lord through prayer. Kaya nga napakalaga dito yung word and yung prayer. At bakit ba sinasagot ng Lord yung panalangin? Sabi sa unang Juan 5:14. At ito ang katiyakan. So may assurance na taglay ng mga nasa Panginoon. Kung ano man ang hihilingin natin ayon sa Kanyang kalooban, pinakikinggan niya tayo. Bakit tayo pinakikinggan ng Lord? Kasi hinihiling natin yung kalooban niya. Kasi kalooban niya yun. At kapag nangyari yung kalooban niya, it will bring glory to Him. Diba? Kaya nga, ikaw, yung mga prayers mo, yung mga panalangin mo, kalooban ba yan ng Lord? Paano mo malalaman yung kalooban ng Lord? Makinig ka. Alamin mo yung kalooban ng Lord sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sabi pa dito, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. So kanina, malinaw naman, di ba? Kung nananatili sa iyo ang salita ng Lord, ikaw ay talagang tagasunod niya. Di ba? At kung ikaw ay nagbe-bear ng fruit, nakikita yung bunga na yun sa iyo, ito ay katunayan din na ikaw ay tunay na tagasunod ng Panginoong Hesus. Kaya tingnan nga natin yung ating mga sarili. Saliksikin natin yung ating mga sarili. Ayan. So, sa pangatlong bahagi naman po, makikita natin fullness in Christ. Verses 9 to 11. Result of abiding in Christ. So, una pong makikita natin dito is yung consolation. So, ano pa yung paraan ng Lord upang pagaanin yung kalooban ng kanyang mga disipulo at this time? Di ba? Paano pang binibigay niya sa kanyang mga disipulo? Sabi niya dito, as the Father has loved me, so I have loved you. So, isa na dapat panghawakan ng Diyos, isa pang dapat panghawakan ng mga disipulo, itong katotohanan ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa kanila, mahal ko kayo. Paano sila pinamahal ng Diyos, ng Panginoong Hesus?
as the Father has loved me. Kung paanong minamahal ng Diyos Ama ang Panginoong Hesus, ganun niya din minamahal ang kanyang mga disipulo. Kaya nga sabi niya, manatili kayo sa akin kasi mahal ko kayo. Paano ba inilarawan, no? Ipinakita yung pagmamahal ng Diyos Ama sa kanyang anak, sa Panginoong Hesus. Sabi sa Mateo 3:17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak, beloved son, na lubos kong kinalulugdan. This is my beloved son, whom I am well pleased. So makikita natin dito na talagang gano'n na lamang yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang anak. Diba? Yung reference sa kanya, beloved son. Diba? At yun nga, lubos niyang kinalulugdan. Sabi pa sa Juan 3:35, iniibig ng Ama ang anak at ibinigay ang lahat ng bagay sa kanyang kamay. Iniibig ng Ama ang kanyang anak. At ibinigay lahat. Kasi lahat ng authority, ibinigay niya sa kanyang anak. Diba? Even yung pagiging tagapamagitan, diba? Bilang si Christ yung ating mediator. So lahat ng bagay, spiritual, physical, ito sa world na ito, ibinigay sa Panginoon. At sa atin naman, paano ipinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin? Sabi sa Roma 5:8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So makikita natin, hindi natin kayang maunawaan kung gaano kalalim, no? Yung degree of love na meron ng Father sa kanyang Son at yung degree of love na meron ng Diyos sa atin. Diba? Kaya nga, kung gano'n na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ano pa ang ating katatakutan? Diba? As the Father has loved me, so I have loved you. Minamahal ka ng Diyos. Diba? Kahit na umabot sa 200 yung presyo ng diesel, buti na lang wala tayong sasakyan, no? Kahit yung kuryente tumataas na din, kahit sa mga establishment, no, pag bumili ka, ay tumaas na po kayo. Lahat na lang, pamasahe, lahat na tumataas, no? Pero, di ba? Pero meron tayong comfort eh. Tayo na lang, yung height na lang daw hindi tumataas. Dabiro lang. Ayun. So, wala naman daw kinalaman sa pagmamahal ng Diyos sa'yo yung height, no? Pero, makikita natin, ganun yung love ng Lord. Diba? Kaya nga, huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot. Sabi niya sa mga disciple niya, kahit naaalis ako, hindi ko kayo iiwan sa hopeless situation. Diba? Panghawakan niyo yung love. Panghawakan niyo yung words ko. Abide in my words. At dito nga, sabi niya, abide in my love. Manatili kayo sa pag-ibig ko. Okay? Paano? If you keep my commandments, you will abide in my love. So inutusan niya, sinasabihan niya yung mga disciples niya, abide in my love. Paano kayo makakapagpatuloy? Abide in my love. Paano niyo makikita na you are abiding in my love? If you are keeping my commandments. Diba? Ikaw ba? Are you keeping God's commandment? Sinusunod mo ba yung utos ng Diyos? Mahal mo ba ang Lord? Tanong mo nga sa katabi mo, mahal mo ba ang Lord? Mahal niyo ba ang Lord? Sinusunod mo ba siya? Ay, parang wala nang sumagot. Hindi na sure. Joke lang. Okay? Kasi kung mahal mo ang Lord, susundin mo siya. Di ba? Sabi niya, just as I have kept my Father's commandment. Kasi pinakikita ng Diyos, di ba? Just as I have kept my Father's commandment, sumunod siya sa utos ng Diyos. Una, ipinakita niya. Diba si Jesus, bago niya sabihin, lahat ng sinasabi niya, totoo sa kanya yon. Diba makikita natin sa buhay niya kung paanong sinunod niya ang lahat ng utos ng Lord. Diba? He have kept 100%, diba? Yung commandment ng Lord. 100% yung obedience niya sa Lord. Kaya nga, just as I have kept my Father's commandment, kung ito yung standard ng Lord, di ba? Absolute, complete obedience, tayo din. Paano tayo susunod sa Lord? 100%. Yung love natin sa Lord, 100%.
di ba? Sabi, love me, di ba sinabi ng Lord, love me with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Pag all, 100% lahat-lahat. So, kung sinasabi natin, mahal natin ang Lord, sundin natin siya. At sabi nga dito, and abide in His love. At sabi nga dito sa Juan 14:21, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, siyang nagmamahal sa akin. Sino daw yung nagmamahal sa Lord? Tumatanggap at sumusunod sa mga utos niya. Sabi pa sa unang Juan 2:3-6, sa mamamagitan nito, so paano tayo makakatiyak, nakilala na nga natin ang Diyos, totoo yung relasyon na meron tayo, totoo yung pagkakilala natin sa Diyos, kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang sino mang nagsabing kilala ko ang Diyos, subalit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay, ano daw? Sinungaling. Sinungaling ka ba? So, kung sinasabi mo na mahal mo ang Lord, ako ay totoong mananampalataya, totoong may relasyon ako sa Lord, pero hindi mo naman nagagawang sumunod sa Kanya, ikaw daw ay sinungaling. Wala sa taong iyan ang katotohanan. Ngunit, sabi dito, ang sino mang tumutupad. So kung ikaw naman ay sumusunod sa salita ng Diyos, nakikita mo na sa buhay mo talagang yung desire mo, masunod mo ang kalooban ng Lord, mapanghawakan mo, malakaran mo yung salita ng Diyos. Anong sabi? Magiging ganap ang kanyang pag-ibig sa Diyos. We can show our love towards God sa pagpapahalaga natin sa kanyang mga salita at sa pagsunod dito. Sa pamagitan nito, meron tayong assurance. Matitiyak natin na tayo ay nasa Kanya. Ay, nasa Diyos pala ako. Bakit? Kasi sa biyaya ng Lord, nagagawa kung sumunod sa Diyos. Kasi mararanasan mo yung biyaya ng Lord kung nasa Kanya ka. Kaya magagawa mong sumunod sa Kanya. Ang sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos, if you say you abide in Him, dapat mamuhay ka rin kung paanong namuhay si Jesus. So si Jesus, naging obedience siya. Diba? Sabi dito, mamuhay ka kung paano namuhay si Jesus. Maging obedient ka rin. Maging loving ka rin. Diba? Maging patient ka rin. Magkaroon ka rin ng joy. Diba? Panghawakan mo rin yung salita ng Lord. So kung paano namuhay si Jesus, ganun din. Diba? Kung sinasabi nating nananatili tayo sa Kanya. At isa pa, na makikita natin dito, hindi lamang consolation. Hindi lang love ng Lord, hindi lang fullness of love yung mararanasan ng mga disiplong nasa Kanya. Ano pa yung isang mararanasan niya? Comfort. Anong sinabi ng Lord? These things I have spoken to you. So lahat ng sinabi ng Diyos sa mga naunang talata, at lahat ng sinabi niya, marami pang sinabi ang Diyos. Bakit niya sinabi ito? Pero kung titingnan natin yung talata, di ba? Yung mga bagay na sinabi ng Diyos, yung relationship niya sa kanyang mga disipulo, kung sino siya, I am the true vine, di ba? My Father is the vine dresser, I am the vine, you are the branches, di ba? So yung mga bagay na yan na sinabi, at kapag ikaw ay nasa Diyos, ikaw ay mamumunga, you will bear fruit. Bakit sinabi ng Lord ito sa kanila? These things I have spoken to you, that my joy may be in you. Kasi nga, at present times, di ba? Kung titignan natin yung kalagayan nila, at the time, wala yung joy eh. Kasi nandun ay fear. Nandun ay troubled heart. Nandun yung kalungkutan. Ikaw ba naman, aalis ng Lord, di mo na siya makikita, mamamatay ang Diyos. Di ba? Ang hirap. Pero sinasabi dito ng Lord, kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung klase ng relasyon na meron ako sa inyo. At yung magagawa nyo dahil meron kayong relasyon sa akin. At yung mangyayari dahil meron kayong maayos at tamang relasyon sa akin. If you abide in me. Diba? Dahil ang purpose niya, magalak sila. That my joy may be in you. Maranasan niya yung kagalakan na nanggagaling hindi sa kanila, hindi dun sa nangyayari. Diba? Kasi hindi nga maari magdulot sa kanila ng pangyayari yung mga situation nila. Diba? Pero yung joy na ito galing sa Lord. Same is true with us. Diba? Yung joy natin, hindi nanggagaling sa mga nangyayari sa paligid natin. Hindi nanggagaling yung joy natin sa mga inaalaw ng Lord na problema sa buhay natin. Pero yung joy na meron tayo, it comes from the Lord. At itong joy na ito, that your joy may be full.
maranasan nila yung lubos na kagalakan sa Panginoon. Bagamat itong time na to, hindi pa nila naranasan to kasi mangyayari to kapag, sabi nga sa Juan, di ba, yung pagka bumalik na ang Lord kapag muli silang nagkita. Sabi sa Juan, 16:22, ganyan din kayo, nalulungkot kayo ngayon. So ito yung kalagayan ng mga disipulo. Pero magagala kayo sa araw na magkikita tayong muli. So mangyayari yun, di ba, kapag sinabi naman ng Lord yung about sa kanyang pagkabuhay na muli, yung kanyang resurrection. Diba? Mamamatay ang Panginoong Hesus, pero siya ay muling mabubuhay. At ito ay magdudulot sa kanila ng joy o kagalakan. At itong kagalakan na ito, dahil ito ay nakatuon dun sa kagalakan nila sa Panginoon, hindi ito maaagaw sa kanila. At walang sino mang makakaagaw ng inyong kagalakan. So yung joy na meron ka sa heart mo, ba yung joy na yan, dahil inner joy yan na nagmumula sa Lord. It will not be affected dun sa ng mga circumstances na maaaring mangyari sa iyo. At itong mga disipulo, hindi pa naman sila perfect, di ba? Makikita nga din sa takbo ng mga pangyayari sa mga sumunod na kabanata, di ba? Na bagamat sila ay sigurado na dun sa relationship nila sa Lord, dumating pa rin sila si Peter, di ba? Nandun yung denial. Dininay niya si Lord, di ba? Yung mga disciples niya nagtago. Di ba? Takot sila eh. Di ba? Nung namatay ang Panginoong Hesus, na parang silang nawala ng pag-asa. Nung namatay ang Panginoong Hesus. So kung nandun pa sila sa pruning pass, inaayos pa ng Lord, bakit ipinahintulot sa kanila to? Dahil may purpose ang Lord sa kanila. Sa buhay ni Peter, di ba? After, nung kanyang denial, God restored him. Di ba? Tayo din. May mga pagkakataon sa buhay natin na inaalaw ang Lord na pagdaanan natin, which is part nga ng pruning process, yung pagsasaayos sa atin ng Lord. Pero He will restore us. Aayusin ng Lord yung buhay natin. At patuloy na mararanasan natin yung pag-aayos ng Lord. Katulad kung paano siyang kumilos sa kanyang mga disipulo. At sa Book of Acts, makikita natin yan, kung paano ginamit itong mga disipulo na ito, na dumating din sa pagkakataon na ito, nalungkot, nabagabag, natakot, diba? Pero pinalitan ng Lord yun, ng joy that will not be taken away from them. So, ganun din tayo. Meron ba tayong joy? Sino dito may joy? Amen, no? Amen. So, may joy tayo. Hindi si Joy, si Teligaya. No? Joy, literal na joy yan. Teligaya. Pero, double joy siya kasi may joy in the Lord, di ba? Okay, so tayo din. At sabi pa sa mga Hebreo 12:2, ituon natin kay Jesus ang ating paningin. So ano ba yung klase ng joy na iiwan ni Jesus sa kanyang mga disciples? Ano ba yung joy na pinapromise niya sa kanyang mga disciples? Ano ba yung joy na mag-a-abide sa kanya at iiwan niya? Sabi dito, sa kanya na nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan for the joy that is set before Him. Anong ito? Sabi, ay tiniis niya ang krus. Diba? So, yung krus, ito yung kamatayan sa krus. Diba? Na alam ng Lord na mangyayari sa kanya, pero hindi niya tiningnan yung mawawalay siya sa Diyos, Ama. Diba? Kasi dun sa kanyang pagkamatay, nung babayaran niya yung kasalanan na dapat tayo magbabayad, pero siya yung nagbayad. At dahil doon, diba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang Panginoong Hesus namatay siya. Pero He endured that cross. He endured itong cross before Him. Dahil, ano yung tinitingnan niya? Yung joy. Yung kagalakan na masusunod niya, yung kalooban ng Diyos. May isa sa katuparan yung plano ng Diyos na kaligtasan dahil sa gagawin niya. Kaya nandun yung joy. Kasi hindi maganda, di ba? Painful. Yung maraming hindi natin kayang tingnan yung suffering na dinanas ng Panginoong Hesus as He endured the cross. Pero yung joy, kaya mo bang magalak? Pinapako ka na sa krus, di ba? Pero ito, dahil ang Diyos, ang Panginoong Hesus, meron siyang joy na ito. Bakit? Dahil ipinagwalang bahala niya itong kahihiyan na ito at ngayon nakaupo na sa kanan ng trono ng Diyos. Exaltation. He is now exalted. Diba? So ito yung tiningnan ng Diyos at tayo din, diba? Bilang mga mananampalataya.
We can endure suffering, we can endure trials, yung mga pagsubok na inaalaw ng Lord sa buhay natin. Anong titingnan natin? Yung joy, yung love ng Lord. Diba? Yung power niya, yung ginagawa niya sa buhay natin. At itong joy na ito, ibinibigay niya. Ito yung klase ng joy na binibigay niya sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga tagasunod. Fullness of joy. Sabi pa sa Santiago 1, 2 hanggang 4. So tayo nga, paano natin makikita na yung mga bagay na inaalaw sa buhay natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi dito, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Bakit? Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. So bakit mo gagawang mag-rejoice? Hindi dahil maganda yung nangyayari. Diba? Hindi siya positive thinking. Pero kaya mo nagagawang mag-rejoice dahil alam mo na itong mga nangyayari sa'yo, na pinapahintulot ng Lord, magdudulot ng katatagan sa iyong pananampalataya. Kaya tiisin niyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo. Fullness. No? As a summary, so makikita po natin, una, fulfillment in Christ. Revealing of God's desired community through Christ. So makikita natin, bagamat yung bayan ng Israel, they failed to fulfill yung plano ng Diyos, di ba? Pero dahil sa Panginoong Hesus, sinasabi niya, siya yung fulfillment. Kaya nga tayo, bilang community of believers, tayo bilang church, bilang samahan ng mga mananampalataya, sumasampalataya sa Lord. Reveal na niya. At para mapanatili, di ba, yung maayos na kalagayan ng kanyang church, anong ginagawa niya? Cleansing, pruning. Kaya sa buhay ng bawat isa sa atin, inaayos tayo ng Lord. Kasi, ito yung kalooban niya na gusto niyang makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangalawa, sorry po. Fruitfulness in Christ. Hindi ka na po nabago. Relying on Christ and bearing genuine fruit. So yun po ay fruitfulness in Christ. So in order for us to bear fruit, para tayo maging fruitful, anong kailangan natin? Yes, meron na tayong relasyon sa Lord. At mangyayari lang, magbubunga lang tayo kung meron tayong totoong relasyon sa Diyos. Pero kailangan nating panatilihin yung ating relasyon sa Lord. Diba? We should rely on God for us to bear fruit. Para maging maayos yung buhay natin, we depend and rely on the Lord. So, hindi sa sarili mong effort, no? Na gusto ko maging maayos yung buhay ko, kaya ko to. Hindi mo kaya, kapatid. Hindi mo kaya. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Ang Lord lang ang may kayang baguhin ka. Diba? At yung mga kapatid natin na, bakit ito? Huwag natin silang tingnan. Dahil yung relationship na meron tayo, personal yun, ikaw yun, it's between you and the Lord. So ayusin mo yung relasyon mo sa Lord. Diba? Ayusin mo kung paanong palalaguin mo yung relationship mo sa Lord. Fullness in Christ. Reaping the delight found in union with Christ. So, makita po natin dito na as we abide in Christ, no, makikita sa buhay natin yung bunga. Ngayon, bakit hindi nakikita sa buhay mo yung bunga? Baka wala ka pang totoong relasyon sa Lord. Baka hindi pa totoo yung pananampalataya mo sa Lord. Baka kasi, malinaw dito, kung ikaw ay connected kay Jesus, the true vine, mamumunga at mamumunga ka. Maaring mabagal, no? May ano kasi, may process ang Lord eh. May sarili siyang, may timeline siya na different from ours. Diba? May sariling timeline ang Lord. Pero definitely, mamumunga ka, makikita yung bunga na yan sa'yo. Hindi man perfect, kasi nga nasa process pa tayo ng sanctification, inaayos pa tayo ng Lord. No? Pero definitely mamumunga ka. Ngayon,
kung evaluate mo ang sarili mo at talagang kahit na anong pakinig mo ng salita ng Lord, kumbaga wala sa'yo yung desire na sundin ng Lord, na nakikita mo na talagang hindi mo pinapahalagahan yung pagsunod sa Lord, yung relationship mo sa Lord, baka wala pa kasi. No? So, yung mga times tinitingnan natin na bakit hindi magawang manalangin, hindi magawang umattend ng mga Bible study, kahit anong invite mo, minsan ini-invite mo pero wala ka naman nakikita na binabago ang Lord sa buhay niya. Maaring hindi usapin yung growth usapin yung relationship. So tingnan natin, yung atin bang relationship sa Lord totoo? Kasi definitely sabi nga, mararanasan natin yung fullness in Christ. No? May progression siya, di ba? May fruit, may more fruit, may pruning, and may much fruit. Di ba? May progress. So, may progress yung ating pananampalataya. May progress na nakikita sa ating buhay. No? May times, dumadating tayo na parang stagnant, no? Pero ang Lord, dahil totoo ka, sabi nga niya sa kanyang mga disciple, dahil totoo ka, bagamat dumating ka sa pagkakataon na sinusubok yung pananampalataya mo, magtatagumpay ka. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil dun sa relationship na meron ka sa Lord. At merong power of Christ na nag-work sa'yo. Kaya nga po, as an application. So, ano po ang dapat nating gawin as we know yung fulfillment ni Christ? Authentic identity over religious activity. So, authenticity yung pinag-uusapan. Pagiging totoo. No? Hindi porket marami kang ginagawa, pumupunta ka ng church, ma-attend ka ng Bible study. Diba? Ang dami mong ginagawa para sa Lord. Hindi ito yung assurance kundi ang assurance, diba? Na meron kang relationship sa Lord, kilala mo siya, kinikilala mo siya, at nananatili ka sa Kanya. At nakikita yung bunga na yun sa buhay mo. Kaya nga, let us examine ourselves if our relationship with Christ is genuine or not. So, tingnan mo. At kung tatingin mo sa panahon na ito, wala ka pang totoong relasyon sa Lord, alam natin, ang sino mang lumalapit sa Kanya, kanina nga, di ba, sa ating praise and worship binanggit, di ba? Kung totoong hinahanap natin at talagang lumalapit tayo sa Lord, hindi niya tayo pagtatabuyan. So, hindi niya pinagtatabuyan sino mang lumalapit sa Kanya. Diba? Kung nais natin na makilala ang Lord, hindi pa huli ang lahat. Habang nandito ka pa, habang buhay ka pa, may panahon pa para makilala mo ang Lord. Diba? So, kilalanin mo ang Lord. At tayo din. Diba yung mga tao na tingin natin, mapapahamak sila. Definitely mapapahamak sila, sinabi, kapag wala silang relasyon sa Lord. Condemnation. Kaya nga tayo, huwag tayong tumigil na ibahagi yung Word of God. Kasi faith comes from hearing and hearing the Word of God. At sino yung gagamitin niya para makapakinig sila ng salita ng Diyos? Kayo yun, ng mga tagasunod niya. Tayo, ng mga tagasunod niya. Gagamitin niya to share the Word. And ang Lord ang kikilos, hindi tayo ang magliligtas. Ang Lord ang kikilos sa buhay nila as they hear the Word of God. Kaya nga wala tayong excuse na bakit hindi mo kilala ang Lord? Kasi lahat na ng paraan, di ba? Para makilala natin ang Diyos. Siya mismong kumikilos upang makilala natin siya. Let us embrace and trust the Father's pruning process in all areas of our life. Di ba? So, ikaw tunay na mananampalataya, secure ka na sa relationship mo sa Lord. Kaya bagamat dumaan ka sa pruning process, huwag mo yang iwasan, kapatid. Daanan mo yan. Diba? Kasi pag in-skip mo yan, mas-skip mo rin yung tinuturo sa'yo ng Lord. Diba? At kung, diba, kanina sa pananalangin, may assurance naman ng Lord sa atin whatever you wish, it will be done for you. So whatever you ask in my name, it will be done for you. Diba? Kasi, nakikita natin minsan sa panalangin natin, diba, merong sometimes no. Diba, no ang sagot ng Lord. Minsan not yet. Minsan yes. So pag yes, ito kalooban ng Lord, kaya sinasagot na yan. Diba? Kaya nangyayari yan kasi kalooban ng Lord. Kapag no, it means hindi yan kalooban ng Lord, kaya hindi siya nangyayari. Pag naman not yet, it means maaring may inaayos pa ang Lord sa'yo bago niya sagutin yung panalangin. Maaring gusto niya muna ayusin yung attitude mo, yung character mo, ma-develop yung patience sa'yo,
ma-develop yung trust sa'yo, mapatatag ka sa pananampalataya, kaya not yet pa, sabi ng Lord. Pero definitely, He will answer it. Kalooban niya yun. It's just not yet. Hindi pa ngayon. Kaya huwag kang sumuko. Kapit lang. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapit lang, kapatid. Kapit lang. Manatili tayo sa Lord. Pangalawa, fruitfulness in Christ. Divine dependency over human strategy. So sa atin bang fruitfulness sa ating life, kayo na ba tayo nakadepend? Sa sarili natin o sa Lord? Let us shift our focus from building the vineyard. So as a church, di ba, maraming church ngayon, ang kanilang basis ng fruitfulness sa dami ng mga attendees, no? Sa dami ng nadadala sa church. So, pero yung quality ng mga disciples, tingnan natin dito, na mahalaga. Diba? Yung kanilang character, sila ba'y nagiging katulad, Christ-likeness. So, wag nating ilagay sa ating sarili kung paano tayo magiging fruitful in Christ. But, to stay connected in the vine. To stay in our connection with Jesus. Let us practice conscious and deliberate dependence on Christ by letting His words abide in us. So if you say that you abide in Him, pero yung salita ng Lord, hindi mo pinapahalagahan, how can you say, paano ka magpapatuloy sa pananampalataya mo? Paano ka magpapatuloy dito sa pinagagawa ng Lord? Kung yung mga salita ng Lord, hindi mo alam, hindi mo pinangahawakan, hindi mo pinamumuhay. So let us practice to abide in His word. Pangatlo, fullness in Christ. Intimate communion over surface-level community. Let us be a community of believers where Christ-likeness is visible by how we love one another and how we obey the Lord. So sa ating church, nagpapasalamat naman ako sa Lord. Nakikita ko yung love, nakikita ko yung fellowship, nakikita ko yung generosity, di ba? Nakikita ko yung salita ng Lord, pinagbubulay-bulayan, pinangahawakan, yung pag-aaral ng salita ng Lord. So nawa ipagpatuloy natin na i-cultivate yung ganitong klase ng community. No? At anong dapat makita sa atin? Christ-likeness. Paano yun makikita? How we love one another. Nagmamahal ka ba ng iyong mga kapatid? Di ba? Ayaw mo sumama ng fellowship? Doon mo ipapakita natin how we encourage other believers, paano natin mapapalakas yung kapatiran, di ba? Hindi natin kaya ng mag-isa. Una, kailangan natin ng Lord at kailangan natin yung kapwa natin mananampalataya para tulungan tayo na magpatuloy sa ating pananampalataya. Let us cultivate a community of believers with share life through fellowship of love and joy. Hindi hate, hindi sorrow, no? But reality, may mga times naman may kalungkutan na nagaganap sa buhay natin, di ba? Pag may namatayan, may nagkasakit, so merong kalungkutan. Pero tayo bilang mga mananampalataya, let's extend comfort sa ating mga kapatid, di ba? Kapag merong nalulungkot, damayan mo, libre mo, layain mo sa coffee shop, pero lang pa. Ay, ayan. Ako po, kaya ako sumasama sa fellowship. No? Bukod sa, mahilig po ako sa kape, no? Pero, yung fellowship po yung habol ko doon. Diba? 1 whole week, hindi ko kayo kasama. Diba? Babad ako sa trabaho. And yung through that time na fellowship, nare-recharge ako, nagbabahagi na, yung experience ng iba, napapakinggan mo, na li-lift up ka, diba? Nalalaman mo anong dapat ipag-pray sa kanila, and through prayer, extend mo sa kanila yung love and comfort na mula sa Lord. So kaya mahalaga po yung fellowship, hindi lang siya basta kainan. No? Kaya dapat kung anything na ginagawa natin no fellowship, dapat naroon yung Word of God, yung love, encouragement, yung joy. Diba? So as a challenge, fulfillment in Christ. So sa atin pong mga groups, so I know we have online groups na kung saan ginagawa natin itong pagbabahagi. Share your confidence in your relationship with Christ. How often do you find yourself trying to find fulfillment in your own efforts rather than in your relationship in Christ? Yung mga ganyan ba kayong pagkakataon? Share nyo.
Pangalawa, share a recent painful season or situation that might actually be the Father's pruning in order to make room for more spiritual growth. How did you respond to it? May mga ganyan ka bang pinagdadaanan ngayon? Paano ka tumutugon? Fruitfulness in Christ. Share your dependence on your relationship with Christ. Gaano ka nagde-depend kay Christ? Which part of your life do you seem to handle on your own rather than depending on the Lord? Alin pa yung bahagi ng buhay mo na hindi mo pa maipagkatiwala sa Lord? Bahagi po natin yan. Share practical habits that will help you abide in Christ and cultivate your personal relationship with Him. So, kailangan po kinukultivate natin yan. Maintain natin yan. Paano? Lastly, fullness in Christ. Share which of the fruits of abiding is currently visible in your life. Ano na ba yung mga bunga na nakikita sa buhay mo? At alin pa yung tingin mo kailangan pang ayusin ng Lord o inaayos pa ng Lord sa'yo? Kasi hindi pa nga tayo perfect eh. So, may inaayos pang Lord sa atin. Ano yun? So, you can ask God, help. Lord, help me. Hindi ko po kayang gawin to apart from you. Share how your life radiates the fullness of Christ to others. Paano nakikita yung Christ-likeness sa buhay mo? How do you need to view obedience to God's commandment in relation to your relationship with Christ? So, isa kasi sa mga inutos ng Lord, love one another. Diba? Mahalin mo ang Lord at mahalin mo ang kapwa mo. Paano mo ba tinitingnan yung pagsunod mo dito? Napipilitan ka lang ba? O nandun yung joy as you obey God? So nawa po, patuloy na makita natin, there is assurance of abiding in Christ. Ano yung mga assurance na yun? Makikita natin. Diba? Yung fulfillment, yung relationship, yung fruitfulness, yung fullness ni Christ. We have this assurance because of Jesus. Kaya nga, nawa, sa ating patuloy pa ng pagbubulay-bulay, pag umalis tayo sa lugar na ito, hindi natin makalimutan itong mga katotohanan na ito, kundi pagbulay-bulayan natin to. At salaminin natin yung ating sarili in light of the Word of God. Kaya nga, as we sing this song, nawa po, ito yung ating maging panalangin. Diba? Na patuloy tayong manatili sa kalooban ng Lord. Manatili tayo sa salita niya. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Manatili tayo sa kagalakan niya. Nawa ito yung maging panalangin sa ating puso. Na wala tayong ibang hahangarin, wala tayong ibang luluwalhatiin kundi ang Diyos. Kasi as we abide in Christ, as we do yung kanyang will, God is glorified. Nabibigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos. Sige po. Come on, church. Tayo po ay tumayo. Let's worship the Lord. Let's meditate this song. Aking panalangin ay mapalapit sa'yo at itago sa puso ang iyong salita. Nang sa bawat araw ay iyong magabayan, hanggat ko sa tuwina'y ika'y makasama. Aking panalangin ang mapalapit sa'yo at itago sa puso ang iyong salita. Nang sa bawat araw ay iyong magabayan, hanggat ko sa tuwina'y ika'y makasama. Ang
ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Patuloy naming panghahawakan ang iyong mga salita, ang iyong pag-ibig. Patuloy kaming magagalak sa iyo, God. At dalangin po namin na patuloy kaming manatili sa iyo. Manatili sa iyong kalooban, O Diyos. At patuloy kang maghari sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Nawa ang mga salita mo manatili sa aming puso at isipan, O God. Ito po yung masunod namin sa aming mga buhay, O Diyos. Nawa po wala kaming ibang hangarin kundi ang kalooban mo sa aming buhay, O God. At alam namin, pag nangyayari ang kalooban mo, ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian mo. Kaya, O Diyos, wala kaming ibang hangad kundi maluwalhati ka sa aming buhay, sa aming iglesia, O God. Maghari ka at maluwalhati ka, O Diyos. Lord, maraming salamat po. At patuloy kaming lumalapit sa iyo, O God, dahil hindi po namin magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa iyo. Because apart from you, we can do nothing. And we are nothing, O God, apart from you. Kaya nga po, nawa, patuloy namin itong makita as we continue in our faith in you. Lord, maraming salamat po sa iyo pong pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Sige po, manatili po tayo sa ating pagkakatayo. So, salamat sa Panginoon, sa ating kapatid na siyang ginamit ngayon upang maghayag ng salita ng Panginoon. Sa bawat isa na narito ngayon, patuloy po nating itaas ating kamay as we continue to express our dependence on Him. Even kayo na mga nasa online, come on, let us just come to the Lord. Sa tunay na puno ng ubas, ito ang ating Panginoong Hesus. Sa Kanya tayo nakakapit. Sa Kanya tayo nananatili. At sa Kanya bilang puno nitong ubasan na to, ibig sabihin itong church, nawa patuloy na dumaloy yung Kanyang katiyakan. Sabi niya, mahal ko kayo. Kung paano ko minahal ng Ama, mahal ko kayo. May this love be upon you. Nawa itong love na to maging assurance natin sa hinaharap natin ngayon sa buhay. Mahal tayo ni Lord, kaya hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. May this love be upon you. At habang humaharap tayo sa journey of this life, may His joy, may the fullness of joy be upon each and every one of us. Sapagkat itong joy na to ay may pagtanaw sa isang tiyak na pag-asa. Sa isang tiyak na tagumpay dahil sa natapos na gawain ng Panginoong Hesus. At itong joy na to ay nararamdaman dahil sa banal na Espiritu. May the fellowship of the Spirit be upon you. May His blessing be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Okay, so bakit po may Gospel Coalition Church? Ano pong dahilan? Ano pong mission natin? Our mission is to glorify God. Paanong paraan? By proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sa madaling salita, ano po yung gagawin natin? Sharing Christ, changing lives. Amen? Again, a round of applause para sa Panginoon.
GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.